Hi Cap and ZFT Mentors. Just want to ask kung paano mo malalaman kung coachable ka and is it possible to become more coachable? I've been in the market for a while at maraming lessons ako natutunan from my mentors, both direct and indirect, and also from my experiences. Pero marami din sa mga sinasabi sa akin na hindi ko na-apply kahit na paulit-ulit nila sinasabi sa akin. Parang nafe-feel ko na full of shit lang ako. What must I do in order to be better in execution? Nakwento ko nito kay Seth eh. May iba kasing advice si Seth kay Sir Richard dun sa problem niya. Kasi yung sinabi ko sa kanya, parang, why don't you try to do end-of-day trades? Most of my students, at the same time sa akin, kapag naging intraday ako, masyadong mababa yung win rate. Pero kapag end-of-day buy, end-of-day sell, mas maganda yung win rate tsaka yung hit rate niya. So, ang sabi niya sa akin, hindi pare, talagang intraday ako. Parang masyado siyang fixated na... Kilala niya na yung sarili niya. O, parang kilala niya yung sarili niya. Pero kasi, anong nangyari dyan? What if walang volatility na binibigay si Miss Market sa'yo? How can you make money from the market if there's no volatility? Kumbaga, yung tulad nung connect natin doon sa sinabi ni Joseph kanina na parang, you have to expand your arsenals. Kumbaga, sabi mo nga na you've been trading for how many years already, tapos you're still, kumbaga, yes, may mastery and all that stuff, but dapat yung mga market conditions, you have to expand your weapons based on the market conditions. Something like that. So, advice ko lang sa'yo is, huwag masyadong, yung parang doon ka lang natin. Hindi niya nakikita yung ibang, walang peripheral vision. Walang peripheral vision, For me, hindi natin na yung sign eh, di ba? Very simple. If nothing is changing in terms of your results, then after all the inputs, then there must be something wrong, di ba? Being coachable is knowing na parang, or you must be humble enough in order to be able to receive feedback as well as siguro look inside, look within kung ano tayo kailangan mong baguhin. For me kasi minsan turning point na rin. I'll give you a sample Kasi ako ZFT system, di ba? I was taught by mga momentum traders. Tapos lahat pa nakasabayan ko back then were trading momentum, stock momentum setups. Pero hindi talaga kaya ng schedule ko back then. I was an IT consultant. There was a point in time na nabago yung schedule ko. I was doing night shift, tapos naging morning shift ako, AM shift. I couldn't trade the momentum stock na trade ng mga mentors ko, ng mga peers ko. Tapos na-assign pa ako on-site, so talagang hindi ako makatrade. So sabi ko, if I wanted to really be able to go into full-time, sabi ko, I need to be able to become good at the very least trading. So, tinanggap ko for myself na hindi ko talaga kaya sabayan yung ginagawa nila. I threw away my ego for something bigger. Correct. Which is yung long-term vision ko or long-term goals for myself. I threw away yung rush for things, yung comparison with others, comparison with the results, comparison with kung ano yung ginagawa nila. And I threw that all away for the bigger picture, which is to be able to at least be good at something right now na kaya ko, na kaya na schedule ko, para sa future goals ko. So yun, for me, ganun eh. When you're able to really see kung ano kaya mong baguhin. If nothing is changing, you need to change something. Yun yung pinakasimple lang for me. Pag hindi mo matanggap yung ganun, there must be something about you being uncoachable. Diba? If you keep repeating the same thing tapos same results, yun natin na rin mangyayari. Ako, gusto ko yung coaching kasi not because I'm a coach, but also I'm a coachee. Kumbaga, meron ako mga coaches and medyo matagal siguro ako kasi I consider myself as a very masunuri na student. Bihira ako mag-edit, bihira ako mag-modify, bihira ako and I was talking about this during RTC din, during my closing remarks, na yung I know better than this. I have a better idea than this. That's a very cancerous mindset. Diba? As long as you're poor, yung better idea mo, that's shit. Walang pakialam yung market dyan. So, you have to, agree ako dun you have to accept the fact na hanggang wala ka pang resulta, yung ideas mo, yung proseso mo, wala yan. It needs work. Diba? So, ibig sabihin, you have to have a coach or a mentor who's been there. That's number one, who's been there. Pangalawa, yung gusto mong puntahan, na nakikita mong parang kahit pa paano meron siya na-achieve na results na gusto mo rin ma-achieve. Next is, having a mentor or having a coach is basically someone na pwedeng tumingin, sabi nga ni Joseph, ng mga blind spots or magbigay siya ng feedback of your blind spot. Important. Not because tanga ka. A lot of us, meron tayong mindset na I can do this on my own. That's another cancerous mindset.
I can do this on my own, alone. 'Di ba? I don't need someone na ako may mga mentor, may mga coaches ako na literally pantay lang yung tingin kong standing namin. May mga coaches ako na syempre I look up to those people that I look up to. But then again, hindi ko tinitingin yung sarili ko na bobo ako because ako nagpapa-coach. Diba? Meron akong hindi nakikita, 'di ba? Accepting the fact na yung I know nothing na ano kasi tingin ko meron ding effect yung programming natin sa school. Kapag when you attend remedial classes, when you have a tutor, bobo ka. Di ba? When you have a tutor, bobo ka. Now yun, nag-reflect ako. Yung mga magagaling, rich people, they really have coaches. They really have mentors. Sila Michael Jordan, sila Steph Curry, sila Floyd Mayweather, sila Bill Gates, sila Tony Robbins, yung mga ina-idolize natin, meron lahat yan coaches and mentors. And then ako, isang mahirap na tao, wala pa nararating, masyadong mataas yung tingin ko sa sarili ko na kaya ko nang gawin yung mga bagay-bagay on my own. And doon na nangyayari yung the market is hitting me from all sides na hindi ko nakikita. Na parang just because, yun nga, I wasn't humble enough to accept the fact na I need coaching. And doon, ayun din yung naging turnaround ng buhay ko when I started to attend these seminars and workshops abroad and here in the Philippines, nakakilala tayo ng mga coaches from different countries, meron sa Singapore, meron sa India, and sa Malaysia, kung saan-saan, na nagtuturo sa atin on how to approach life, on how to win in things, and how to achieve our desired results in life. So yun. I have a lot of teachers, especially in trading, but yung coaches and mentors, more on intangibles kasi yung tinuturo nila sa akin. And that's why, ayun din yung ina-advocate ko. Intangible. So, yun nga, it's, being uncoachable is a cancerous thing in life. Imagine yourself when you were a kid, hindi mo sinusunod yung nanay mo, hindi mo sinusunod yung teacher mo, or yung mga ate kuya mo, wala kang sinusunod. That's being uncoachable. So, on the bright side of things, if nakita mo naman yung sarili mo na meron kang sinunod na kumbaga, someone you look up to, nanay mo, tatay mo, or ate kuya mo, ibig sabihin you're coachable. So, hindi pa huli ang lahat. May isa pa ako kanina, isip ako that. Yung isang way that you can become more coachable is having real growth mindset. Mm-hmm. Kasi minsan when I interact with students, the reason why mahirap siya i-coach is that na-feel nila na pag sinundan nila yung payo ng ibang tao is that matatapon or masasayang yung pinaghirapan na nila in the past. Diba? So let's say, you've been doing something for so many weeks, so many years, so then here comes someone na mag-a-advise sa'yo ng, uy, ito yung gawin mo, ito yung try mo. So parang you feel it's an attack on yourself and the effort that you've been doing for the past, di ba? Pero if you have a growth mindset, isip mo na, sige, itatry ko to see what will happen. Diba? Whether tumama siya or magkamali, walang tapon doon. Yun kasi isang mindset ko in terms of learning eh. Kahit anong pag-aralan ko, di ba? Walang tapon doon. It will, lagi na kung objective ka naman about things, di ba? It will contribute to in service to your goals. Tapos kung genuine naman yung mentor mo, di ba? If it's really someone that's looking after you, mga advice nila would really be sound na for sure walang tapon doon. Whether it will be useful to you or not, may makukuha ka doon na something eh. Kung may growth mindset ka talaga. Anyway, when we do our trading clinic, pag sinabi kasing accountability is very important, it's an important word for me. Sacred word yung accountability sa akin. And when it comes to coaching, before matapos yung coaching, the coachee and the coach should agree on the action plans. That's why as a coach, palagi kong tatanungin yung coachee kung ano sa tingin mo itong mga number 1, 2, 3 in our action plans. Agree ka ba dito? Is it something na tingin mong kaya nating pagtulungan gawin? Kasi baka yung coach then is merong lapses on failing not to have that accountability specifically doon sa action plan stage. Kasi ako sinasabi ko dun sa mga kidlat na isa na tinuturuan ko sila mag-coach, kailangan, it's very important na merong action plan na mapag-agrihan kayo. Kung walang action plan, walang katuturan yung naging coaching session natin. We just wasted 1 hour ng laway natin and time natin. So kailangan after ng coaching session, may action plan. Kailan mo to pwedeng i-submit? Itong mga to, agree ka ba na kaya natin itong pagtulungan? Kailan kita pwedeng i-update? Tapos, yung coachee, syempre parang magsasabi yan ng timelines, magsasabi yan ng ano. Tapos, nandun ka na as a coach kung gusto mo ba siyang i-push or gusto mo ba siyang light muna hanggang sa ma-feel niya yung kumbaga parang joy of doing it. So, yun, it's about having that accountability between or agreement between the coachee and the coach kung paano nila kasi baka yun nga yung mga coaches
Richard, ng mga nakakausap mo is more on advice lang. More on parang yung mga usually mga ganito Q&A, these are just advice, mga suggestions namin, pero wala talaga dito yung medyo personal na mag-a-agree tayo, ikaw at ako, kung paano ka mag-move forward. So ayun ang coaching. So kung wala yon, baliwala yung coaching.